Sino nga ba ang pinakamalakas sa final saga ng One Piece? Alam ko na may sarili kayong listahan ng mga pinakamalakas sa final saga ng One Piece. At kung meron na kayong listahan, paki-comment naman ng inyong top 10 or top 7 sa comment section. Pero disclaimer lang mga ka-otaku, ito ay listahan ko lamang at marami pang pwedeng magbago dahil sa bawat chapter ng One Piece ay nagkakaroon sila ng panibagong power-up. So bago tayo magsimula sa topic na ito, mag-intro muna tayo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Coming up at number 7, walang iba kundi si Dracul Mihawk. Yes, si Dracul Mihawk. Siya ay co-founder ng Cross Guild pero alam naman natin na sa tatlong head ng Cross Guild, which is si Mihawk, Crocodile at Buggy, na si Mihawk ang may pinakamataas na bounty sa tatlong yon, na tumataginting na 3,590,000 berries. While si Crocodile naman ay merong bounty na 1,965,000 berries, habang si Captain Buggy naman na head ng Cross Guild na di sinasadya ay meron tumataginting na 3,189,000 berries. At alam naman natin na misteryoso pa nga ang kakayahan ni Mihawk, pero pinakitaan na tayo ng kanyang sword techniques nung Marineford arc, nung gusto niyang itest si Whitebeard kung tatalab nga ba ang mga atake niya dito. Pero ang sumalag sa atake ni Mihawk ay ang subordinate ni Whitebeard na si Diamond Jozu. At dahil nga walang talab halos kay Jozu ang atake ni Mihawk ay dahil sa devil fruit nito na Kira Kira no Mi, na kaya niyang transform ang kanyang lahat ng parte ng kanyang katawan sa diamond. Pero di lang yan. Pinakita din ni Mihawk ang kanyang kakayahan sa One Piece movie na pinamagatang One Piece Stampede, na kung saan walang awang hinati ni Mihawk ang barko ni Wapol. At meron pa nga, habang naglalaban si Fujitora at Zoro ay sinabi ni Fujitora na bago siya umalis, meron siyang regalo at nagbaba siya ng isang malaking meteor. Habang si Zoro ay nagbigla sa laki ng meteor, gumamit siya ng isang sword technique Santoryu Hogi Daisen Sekai. Ngunit nahati lang sa gitna ang meteor. At ang taong nagpira-piraso sa meteor na di nagawa ni Zoro ay walang iba kundi si Dracul Mihawk. Nasilip na natin ang mga kakayanan ni Mihawk, pero di pa natin nakikita ang buong kakayanan at siya ang number 7 ko sa listahan. Coming up at number 6, maraming di mag-agree dito, pero as of now, dito ko muna sila ilalagay. Walang iba kundi ang mga Gorosei or the 5 Elders. Nakita na natin ang mga silhouette ng mga Gorosei nung pumunta si Sabo sa Marijoa. Unang-una is si Saturn na pinaghalong spider at ulo ng toro. Habang yung iba ay misteryoso, pero ayon doon sa silhouette, yung isa ay parang ibon, so pwede siya maging phoenix or ibang klaseng ibon. At ang isa naman ay parang baboy na may pagka-rhino. Habang yung isa ay parang unggoy at yung pinakamalaki naman ay gumagapang sa pader. So pwede siyang maging daga or lizard type na devil fruit. Nakita na natin ang kakayanan ni Saturn sa manga at alam naman natin na isa pa lang ito sa mga Gorosei at di pa natin alam ang kakayanan ng iba pa. At sila ang number 6 ko sa listahan. Coming up at number 5 ay walang iba kundi ang MC natin na si Buggy. De joke lang. Walang iba kundi si Monkey D. Luffy. Alam naman natin na nagkaroon si Luffy ng bagong power-up na Gear 5 at nalaman natin na di pala talaga gom-gom ang Devil Fruit ni Luffy, kundi ito pala ay Mythical Zoan type model Nika na kung tawagin ay Sun God. At sabi nga ng mga Gorosei,
na nagagawa ng user nito kung ano-ano ang gusto niyang gawin based lang sa kanyang imagination. Dun pa lang alam mo na overpowered talaga itong Devil Fruit ni Luffy. Pero di pa masyadong gamay ni Luffy kung paano ito gamitin ng tama. Kasi sobrang lakas nga niyang at parang walang kahinaan. Pero nakaka-drain siya at napapagod agad si Luffy sa paggamit nito. Kung tutuusin nga, kung sa una pa lang ginamit na ni Luffy ang Gear 5 laban kay Kaido, tingin ko matatalo pa din dun si Luffy. Sobrang daming kumalaban kay Kaido at pinapalipad niya nga ang Onigashima habang nakikipaglaban. Kinalaban niya ang mga samurai, kinalaban niya si Zoro, Kid at Law. Kinalaban niya si Yamato, kinalaban niya si Luffy ng ilang beses. Nakakatayo lang naman si Luffy dahil sa backup nila Zoro, Yamato habang nagpapahinga siya. So sa mga nagsasabi na kaya ni Luffy si Kaido ng one-on-one na walang tulong ng iba, magkakasuntukan tayo. Joke lang. Pero syempre, siya ang MC ng One Piece, so lalakas at lalakas din siya sa mga susunod na chapter. Pero for now, dyan ko muna siya ilalagay sa number 5. Coming up at number 4, walang iba kundi ang Navy Fleet Admiral na si Akainu. Yes, si Akainu. Marami din magtatanong dyan bakit number 5 si Luffy at number 4 si Akainu. Alam naman natin na sa manga matatalo na ni Luffy si Kizaru kundi lang nauna si Lucci. Dyan kayo nagkakamali dahil ibang lakas na tatlong admiral dati na si Akainu, Kizaru at Aokiji. Napansin nyo ba na si Akainu ang nasa gitna ng Marineford War? It means lang nun na siya ang pinakamalakas sa tatlong admiral nung time na yon. At kung natatandaan nyo na naglaban si Akainu at Aokiji sa Punk Hazard, na which is naputol ang isang paa ni Aokiji. Dun pa lang malalaman nyo na iba ang level ni Akainu sa dalawang admiral na kasabayan niya. At dahil sa hatred niya sa mga pirates, mas lalo pa siyang lumalakas habang tumatagal ang One Piece. At kung mapapansin nyo din na si Akainu ang tumapat kay Whitebeard nung Marineford arc dahil siya ang pinakamalakas at kaya niyang tumapat kay Whitebeard nung time na yon. Pero natalo pa din siya ni Whitebeard. Doon nyo malalaman na iba ang level ni Akainu sa mga nabanggit na admiral at siya ang number 4 ko sa listahan. At number 3, feel ko alam nyo na kung sino ang number 3. Walang iba kundi si Marshall D. Teach or kung tawagin ay Blackbeard. Mukha lang siya mahina kasi nakikita nyo na pag may kaharap siya na malakas ay parang matatalo siya. Pero malakas ang pain tolerance nitong si Blackbeard. Nung naglaban sila ni Ace, kita nyo naman na nasunog si Blackbeard sa ginamit na technique ni Ace. Pero, natalo pa din siya ni Blackbeard. At dahil yun sa kanyang Devil Fruit na Yami Yami no Mi. At siya ang naging dahilan kung bakit nahuli si Ace ng mga Navy. At lalo na ngayon na dalawa na ang Devil Fruit ni Blackbeard dahil nakuha niya ang Devil Fruit ni Whitebeard na kung tawagin ay Gura Gura no Mi. Ang Gura Gura no Mi ang pinakamalakas na Paramecia type na Devil Fruit sa buong One Piece. At kung napunta ito kay Blackbeard, knowing na may Yami Yami no Mi pa siya, masasabi mo talaga na isa siya sa magbibigay hirap kay Luffy sa final saga ng One Piece. At di lang yon, natalo niya si Law sa manga at si Boa Hancock naman ay hinila lang niya gamit ang kanyang Devil Fruit na Yami Yami no Mi. Kung di pa dumating si Dark King Rayleigh, for sure makukuha ang Devil Fruit ni Hancock. At gaya nga ng sabi ni Rayleigh, kung maglalaban sila ni Blackbeard ay matatalo siya dahil nga sa katandaan na ni Rayleigh. At ngayon, misteryoso pa kung paano nga ba nakakakuha ng maraming Devil Fruit si Blackbeard malalaman natin sa mga susunod na chapter ng One Piece. At siya ang number 3 sa aking listahan. Coming up at number 2, kung may Blackbeard, syempre ang number 2 natin at walang iba kundi si Shanks, ang captain ng Red-Haired Pirates. Onting-onti lang lagi ang screen time ni Shanks sa One Piece. Pero sa movie na One Piece Film Red ay pinakitaan na tayo ng mga kaya niyang gawin. Mula sa Conqueror's Haki na
na sobrang lakas na kahit mga Vice Admiral ay napapaluhod sa tindi nito. At sa sword fight naman, lumipad si Shanks at inatake si Kizaru at nagulat nga ito dahil sa lakas ni Shanks. Bibihira natin makita na matakot ang isang Admiral na si Kizaru sa isang laban at nagawa nga ito ni Shanks. Si Shanks din ang nagpahinto ng laban sa Marineford na kung saan pinigilan ni Shanks ang atake ni Akainu kay Kobe. At meron pang isa na ginamit ni Shanks ang kanyang haki kay Green Bull. Take note, malayo si Shanks noon kay Green Bull. Pero ito ang nagpahinto sa kanya at ito din ang dahilan kung bakit umalis si Green Bull. At napansin nyo din ba na si Green Bull ay di takot kay Luffy? Pero kay Shanks, takot na takot siya nung time na yon. Oo, sige, even nasugutan sila Luffy. Pero di pa din yon dahilan kung bakit kay Shanks takot na takot siya pero kay Luffy hindi. So dito pa lang malalaman na natin na iba ang level ni Shanks kay Luffy. Nasa haki pa lang, umaalis na ang Admiral level. At idagdag ko lang, isa lang ang kamay ni Shanks. What more kung kumpleto ang dalawang kamay nito sa pakikipaglaban? Sabi nga din ni Blackbeard na di pa ito ang panahon na para labanan ka. So ibig sabihin lang nito na mas malakas si Shanks kay Blackbeard at kay Luffy. At siya ang number 2 sa aking listahan. Coming up at number 1, ang pinaka-inaantay ng mga viewers natin. At alam ko na kilala nyo na din kung sino ito. Walang iba kundi si Imu. Yes, misteryoso nga talaga itong si Imu Sama. Pero sa lahat ng nangyayari sa One Piece, ngayon di na malabo na siya ang maging huling kalaban nila Luffy sa Final Saga. Di naman siya papakita ni Oda ng silhouette lang kundi siya ang pinakamalakas. Ang Gorosei nga pinakita na what more na si Im Sama pa na laging shadow lang or silhouette lang. At siya ang ruler of the world. Pero di ba kayo nagtataka? Paano nga ba nagawa ang Devil Fruit? Saan ito nanggaling? At di din ba nakakapagtaka na kung may Devil Fruit, for sure meron na Angel Fruit. Kasi bakit siya tatawagin na Devil Fruit, di ba? Malakas ang feeling ko na ang founder ng Devil Fruit ay si Im Sama. Pero tingin nyo, di ba di malabo na kung may Devil Fruit na tinatawag, bakit walang Angel Fruit or God Fruit or Good Fruit kung ano man yan? At kung mapapansin nyo, bakit sa Zoan type user merong black na clouds na nakapaligid pero kay Luffy at Yamato white yung clouds na nakapalibot? Pwede din na based on their personality na kaya ganon ang kulay ng clouds. Pero di natin masabi. At si Imo sa tingin ko ang gumawa ng mga Gorosei na nakikita natin ngayon na sobrang lakas. What more na yung mismong creator ng Gorosei ang nakikipaglaban. Idagdag ko lang na matagal na din buhay si Im Sama nung time na nandun pa si Joy Boy. At meron din scene sa One Piece na kung saan merong straw hat na sobrang laki na parang galing kay Joy Boy na nakuha ni Imu. At di na din malabo na God Fruit ang Devil Fruit nitong si Im Sama kung sakaling ilabas na nga ito ni Oda. Kinikilabutan na agad ako pag dumating na ang time na ilabas ni Oda ang muka neto ni Imu. Kayo din ba na-excite? At yan ang aking top 7 sa papalapit na Final Saga ng One Piece. Pero again, disclaimer lang, ito ay mga preference ko lang. Comment down below naman kung may nakalimutan ako isama sa listahan ko. Or comment nyo naman kung sino ang inyong top 10 or top 7 sa Final Saga ng One Piece. Shoutout kay Maria Santos from Quezon City, Juan Cruz from Manila, Jose Reyes from Cebu, Ana Garcia from Davao, and Eduardo Gonzalez from Baguio. Kada video meron tayong isa-shoutout, so comment down below lang kung gusto nyo magpa-shoutout at kung saang lugar kayo. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng video, please like, comment, and subscribe sa aming channel. Malaking tulong yon sa amin para mas ganahan pa kami sa paghain sa inyo ng mga anime contents.